Hello guys! Magandang araw sa inyo. Another day, another vlog na naman tayo. And for today's video nga guys, ito ay vlog ko nung nakaraan pa talaga to, yung mga araw na walang pasok si Patantan dahil bumabagyo. So may bagyo noon pero hindi naman ganun kalakas yung ulan, pero panay suspend ng klase. Kasi nga dito sa lugar namin is bahain, kaya sinususpend ng maaga yung mga klase. Kaya may time din guys na nagsuspend ng klase pero maaraw naman kasi ayun basta inuunahan na nila yung panahon guys kasi mabilis kang bumaha dito sa lugar namin. Anyway, bumalik nga tayo dito sa aking video. Araw nga na ito ay Thursday and tomorrow ay may pasok na si Patantan. So, itong araw na to guys is nagpa-sked nga ako ng bakuna para kay Patantan. So, flu vaccine. So, dito kami nagpa-schedule sa malapit sa work ng asawa ko. Meron kasing pedya dito. So, yung asawa ko na lang yung pinapunta ko para makakuha kami ng slot para sa slot nga ng ano nga guys, anong pang tawag dito? Appointment. So, ayun guys, by appointment kasi itong pedya na to kasi sobrang sikat to dito sa amin na pedya kasi magaling nga daw. So, dito ko na pinabaksinan si Patantan kahit medyo pricey talaga yung kanilang mga vaccine dito. Pagkarating nga namin dito guys, ilang minuto lang naman meron nang lumapit sa amin at nagbigay nitong waiver, fill upan lang ng details ng patient tapos kung ano nga yung pinunta dito. So, sabi ko nga is naka-appointment naman kami kasi nga nagpa-appointment yung asawa ko dito. Tapos ayun nga, pirma-pirma lang konti. Pero hindi kami kaagad nakapasok nito guys kasi that time is meron daw silang patient na merong bulutong. So alam nyo na guys, nakakahawa talaga din ang bulutong kaya nag-spray din sila para sa safety din ng mga sumunod na patient kasi nga puro bata kasi nga pedya nga ito. Kinabahan ako dun guys ng very light kasi nga wala pang bakuna si Patantan ng bulutong kasi wala namang vaccine sa center ng bulutong. So, kailangan mo talagang pumunta sa pedya para magpa-sked ng vaccine para sa bulutong. Dahil nga guys, nasa highway itong clinic na ito, nandito nga kami sa labas nakatambay at naghihintay at nakatapat nga kami sa parking. So, may mga naka-parking sa harap namin na sasakyan kaya yung buga ng mga makina ng sasakyan is pupunta sa amin. So, ang init talaga guys. Grabe. Sana all naka-car. Charis. So, ito pala yung asawa ko. Ayan o, tanaw na tanaw lang yung pwesto ng outlet ng work niya dyan sa pedya. So, sumenyas nga ako sa kanya dyan ng pahingin ng face mask kasi wala kaming face mask. Need pala naka-face mask dito pag papasok ka. Ikukwento ko lang sa inyo yung nangyari kung bakit magpapa-flu vaccine ako kay Patantan. Kasi guys, last month ng June is nagkasakit si Patantan. So, actually guys, hindi ko alam na may lagnat siya that time. Kasi, okay naman siya, pero napansin ko na medyo matamlay siya and may sipon-sipon siya. Tapos, ayun nga, napansin ko na hindi niya inubos yung champurado niya that time. And nung napansin ko nga na medyo matamlay siya, is thermometer ko siya. Kasi guys, pag hinawakan mo yung balat niya nun, wala, normal lang, hindi siya mainit, hawakan, ganun. Kasi pag nagkakasakit si Patantan guys, yung matapat ka lang sa kanya is as in parang napapasok ka na kasi sobrang init ng balat niya. So, hindi ganun. Iba yung kay Patantan that time. Nung thermometer ko siya, yung temperature niya is umabot ng 38.9. So, nagulat ako that time guys. Grabe, sobrang takot ko noon. Tapos, binanlawan ko siya ng water para lumabas yung init niya. So, after ko siyang banlawan, pinahiga ko siya, binisan ko siya ng sando. Nakablip nga lang siya that time. Tapos, ayun, pinunas-punasan ko siya. Pero dahil nga may store kami that time, syempre, pag may bumibili, pinagbebentahan ko, ganun. Tapos maya-maya, nagulat ako guys, pagbalik ko Patantan, nung time na yun is, ano siya guys, convulsion. Grabe, sobrang takot ko talaga nun guys. Tinawagan ko kaagad yung asawa ko, umiiyak na ako, pero alam ko naman yung gagawin ko na kapag nagconvulsion ng bata is itagilid lang. So, yun lang yung gagawin mo. Tapos nung tinagilid ko lang siya, tinawagan ko yung asawa ko, pinauwi ko. Umiiyak na ako noon, tapos takot ako lalo nung nakita ko siyang nag-itim yung labi niya. So, grabe, sobrang hinig ako, takot na takot ako. Tumakbo ako talaga sa labas guys, buhat ko si Ding Ethan. Nakayapak ako, naka-t-shirt ako guys, wala akong bra. Promise, wala akong dalang cellphone, wala akong dalang pera, wala lahat kahit ano. Naiwan ko yung tindahan namin ng bukas, hindi ko na alam kung sino yung nagsara, basta tumakbo ako sa labas, humingi ako ng tulong. Tapos may tumulong sa amin, lahat ng tao dito sa amin nagkagulo. Kasi sumisigaw ako guys, tapos umiiyak na ako as in talaga, may tumulong sa amin, pinasakay kami sa car, tapos hinatid kami sa pinakamalapit na hospital, dun sa may palengke banda. So yun guys, as in, ang haba ng kwento ko guys, pero takot na takot talaga ako that time. As in, yun yung
pinaka nakakatakot na mai-experience mo bilang magulang talaga, na magkasakit yung anak mo, na magkumbulsyon. Grabe, nakakaiyak, nakakadala. Kaya ayun guys, naisipan ko nga ngayon na ipaalaga na si Dane Ethan sa pedya. Kasi si Dane Ethan, din naman namin siya masyadong pinaalaga talaga sa pedya. Guys, yung ano lang siya guys, so nung baby siya, newborn, check up lang. Pag may sakit, may lagnat, pag nag-umpisa yung lagnat, check up agad. So ganon. Tapos vaccine niya sa center lang, complete. Kasi nung una guys nung newborn siya, dapat ipapaalaga naman siya sa pedya. So yung pedya, sabi niya sa amin, magpa-vaccine na lang daw kami sa center kasi pag sa kanila daw mahal daw yung mga vaccine, pero same lang naman daw yung tinuturok sa mga center, kaya doon na lang daw kami para hindi daw kami mapagastos. So yun yung sabi, kasi complete din naman daw yung vaccine sa center, kaya ayun guys, sa center na lang talaga yun namin siya pinaano, tas hindi na namin siya pinaalaga sa pedya. Kasi guys, si Patantan is pandemic baby din siya kasi nag-start yung pandemic nung pinanganak ko siya, and na-lockdown nga kami dito sa Saog, kaya nga hindi kami ganun talaga lumalabas noon. Hindi, napakadalang, sobrang dalang. Pero nung pandemic, hindi talaga kami lumalabas. Iniiwasan ko na ma-expose si Patantan sa mga tao. So, ganun. Sobrang arte ko rin na nanay. Arte! Basta guys, maarte akong nanay. Ayoko nang hinahawakan. Pag may mao kay Patantan, alcohol. No laway-laway. Ganyan guys. Sobra, nasasabihan na akong maarte kung maarte guys. Wala akong pake. Basta ako yung safety ng anak ko. Yun yung iniisip ko noon. Sobrang arte kong nanay guys. Hindi ko nga kinikiss yung si Patantan sa lips. No, hindi ko. Never ko siyang kinis sa lips. Kasi alam naman natin na magkaiba yung lips ng bata sa lips nating matatanda. Kahit yung anak ko, kahit yung asawa ko guys, pinagsasabihan ko yung pag kinikisi Patantan sa lips. So, ganun ako ka-arte guys. Kahit sa ibang bata naman, pag yung asawa ko kasi mahilig manggigil, mahilig magkiss-kiss, pinagsasabihan ko siya na wag mong ikikis sa pamangkin niya guys. Sabi ko sa kanya, wag mong ikikis sa lips. Never talaga. So, as a nanay, so ganun ako. Anyway, mabalik nga tayo about sa flu vaccine ni Dane Ethan. So, pina-flu vaccine ko nga siya. So, alam nyo ba na nalaman ko nga sa doktor na yung ganun na convulsion is namamanang araw. And dahil nga 4 years old na si Dane Ethan, so nagulat nga si Doc na first time ni Dane Ethan na maranasan magkumbulsyon. Ngayong 4 years old na siya. So bali, konti na lang daw yung chance na maranasan ulit ni Dane Ethan ang mga kumbulsyon. Kung maranasan niya naman, konting na lang period guys, kasi pag 5 years old na daw, hindi na daw pwedeng, hindi na daw mangyayari na magkukumbulsyon siya. Kung aabot man ng 5 hanggang 6, hindi na daw lalagpas yon kasi nai-immune na daw yung katawan ng mga bata pag lumagpas na sa age na yon. So, napanatag din ako sa part na yon, pero pina-flu vaccine ko pa din siya. And ni-recommend nga ni Doc na kung wala pa daw vaccine ng bulutong si Dane Ethan, is i-check ko daw sa baby book niya kung meron, and kung wala nga daw, balik kami next month. So after nga namin doon mabakunahan si Tantan, pumunta nga kami ng SM Pampalubag loob kay Dane Ethan, pero hindi niya naman naramdaman yung bakuna niya guys, kasi magaling si Doc magbakuna. So nalilibang niya yung mga bata, kaya hindi napapansin ng bata na nabakunahan siya. So ayun nga, hindi rin naman masyadong iyakin si Dane Ethan pagdating sa mga ganong bagay. Anyway, ulit guys, gabi na nga ito, and today nga rin is anniversary nga namin sa kasal. So 5 years wedding anniversary na namin. So kaming mag-asawa naman guys is pag nagse-celebrate naman kami ng aming anniversary, sobrang simple lang talaga. Hindi naman kami yung mag-asawa na pabongga ganun, kasi hindi naman namin afford, charis. Afford naman namin kung gugustuhin namin, pero syempre mas pinipili pa rin namin yung mga simpleng bagay, kasi nga meron kaming mga bagay na pinaglalaanan na mas importante kaysa sa magpasosyal. Ito palang cake na binili namin, so binili namin to kanina nung nasa SM kami ni Dane Ethan. And ito nga yung natripan ko. Matagal ko na talagang gustong bumili ng cake ng Maxes, kasi every time na napapadaan kasi ako dyan is na gagandahan ako sa cake nila. So mukhang masarap, pero hindi ko pa natatry. Kaya this time na anniversary namin, so dapat sa isa ako sa Red Ribbon sana ako bibili. Kaso ayan, yung ganyang style ng cake na nakita ko is hindi daw pwedeng sulatan ng dedication, kaya lumipat nga ako dyan sa Maxes at tinanong ko kung pwedeng lagyan ng dedication. So ayun, pwede
pwede, kaya yun na yung binili ko guys. Oh, wag kayo guys, hindi papakabog yung cake ng Max's, masarap din siya talaga. Anyway, ito na nga at kakain kami, saktong dumating itong aking kuya. So parang nakaamoy na anniversary nga namin, charot. So ayan, napupunta dito yung aking kuya kapag may mga gusto siyang i-share sa amin na stress niya sa life. Ayan, sinishare niya namin para damay-damay kami, ganun, charis. After ilang minutes nga guys, hindi pa nga kami tapos kumain, biglang dumating ang aming solid na customer na si Kuya Ron. And ayan nga, ang dami niya na namang binili guys, 'di ba? Kaya pag bumibili talaga to si Kuya Ron, dalawa kaming mag-asawa. So buti nga nasasakto na dalawa kami kasi sobrang madami talagang mamili to si Kuya Ron, and nakakalito talaga kapag ayan nga, kapag sunod-sunod, tapos ayan, kailangan guys, ano ka talaga, mulat ka talaga dito kapag nagkukwenta ka kasi minsan may hindi nasasama kapag marami yung nabibili. So one time nga guys, ganun yung aking asawa, may hindi siya na sama sa pagbilang nitong pinamili ni Kuya Ron, and buti na nga lang is mabait nga itong si Kuya Ron, and binayaran niya naman yung kulang. So thank you so much Kuya Ron, meron kang kalendaryo sa amin sa Pasko. Charot. So anyway ulit guys, puro na lang ako anyway talaga, pasensya na kayo. Ayan nga, at dumating naman tayo dito sa dulo ng aking video. So maraming salamat sa inyong pagsasubscribe, and maraming salamat sa inyong panonood. So yun lang, samahan niyo ako ulit para sa aking susunod na video. Thank you again for watching guys. Bye!